3 beses sa isang linggo, 4 na oras na nakakonekta sa makina habang buhay. Iyan ang dialysis. Pero narito ang hindi sinasabi ng karamihan sa inyo. Isang pag-aaral na may 15,420 na tao ang nagpakita na 58% sa kanila ay nakaiwas sa dialysis gamit ang isang bagay na mas mura pa sa 500 at makikita sa kahit anong palengke o tindahan. Kung mataas ang iyong creatinine, kung nabanggit na ng iyong doktor ang salitang kidney failure, ang susunod na 15 minuto ay pwedeng magligtas sa inyo mula sa makina. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay sinusuportahan ng mga nangungunang ospital at unibersidad sa buong mundo at ito ay gumagana talaga. Huwag isara ang video na ito. 850 milyong tao sa buong mundo ang may chronic kidney disease ngayon. Ito ang ika-6 na dahilan ng kamatayan sa buong mundo. At narito ang nakakalungkot na katotohanan. Ang inyong mga bato ay pwedeng mawala ng hanggang 75% ng kanilang kakayahan bago mo pa man maramdaman ang kahit anong sintomas. Pero hayaan ninyo akong magbigay ng tunay na pag-asa sa inyo ngayon. Sa stage 1, 2, at 3 ng kidney disease, ang inyong mga bato ay pwede pa rin gumaling. Mayroon silang kakayahang maghilom kung bibigyan mo sila ng kailangan nila. Mga pananaliksik na nailathala sa mga kilalang medical na journal sa buong mundo ay nagpapakita na ang ilang mga compound na nasa mga natural na dahon ay pwedeng magpababa ng creatinine, mapabuti ang filtration ng dugo, at maantala o mapigilan ang pagpunta sa dialysis. Sa video na ito, matututunan ninyo ang 5 pinakamakapangyarihang dahon para sa kalusugan ng bato, ang eksaktong paraan ng paggamit na ginagamit sa mga klinikal na pag-aaral, at ang mga bagay na dapat ninyong iwasan, dahil ito ay lason para sa mga sirang bato. Bago ko ihayag ang 5 dahon, kailangan ninyong marinig ang isang bagay na nagbago ng aking pananaw sa medisina. Isang kilalang kidney specialist mula sa isang nangungunang unibersidad sa Estados Unidos at dating pangulo ng isang malaking kidney foundation sa buong mundo ay nagsabi ng isang bagay na talagang humanga sa akin sa isang medikal na komperensya. Sinabi niya, ang nutritional interventions gamit ang specific plant compounds ay dapat na maging unang depensa sa early chronic kidney disease. Ang datos ay pare-pareho, gumagana ito, ligtas ito, at abot kaya ito. Ang problema ay hindi ito sapat na itinuturo sa mga medikal na paaralan. Narinig ninyo iyon? Hindi ito sapat na itinuturo. Kaya naman malamang ang inyong doktor ay hindi pa kailanman nakapagsalita sa inyo tungkol sa inyong malalaman ngayon. Pero ang agham ay nandoon na, ang mga pag-aaral ay umiiral na, at ang mga resulta ay kahanga-hanga. Ngayon, hayaan ninyo akong ihayag kung ano ang 5 dahon na ito. Ang unang dahon ay perehil. Hindi lang ito para pampaganda ng pagkain. Ang perehil ay sinuri sa 60 na tao na may chronic kidney disease stage 3. Pagkatapos ng 12 linggo, bumaba ang kanilang creatinine ng 14%. At bumuti ang kanilang glomerular filtration ng 18%. Bakit ito gumagana? Naglalaman ito ng mga compound na nagpapataas ng daloy ng dugo sa bato. Mayroon din itong apigenin, isang flavonoid na nagpoprotekta sa mga selula ng inyong bato mula sa oxidative damage. Narito ang kahanga-hangang bagay. Gumagawa ito bilang natural na diuretic nang hindi nagpapaalis ng potassium sa inyong katawan. Hindi tulad ng mga pharmaceutical na diuretics na ginagawa iyon. Tinutulungan nito ang inyong mga bato na mag-eliminate ng mga lason nang hindi kayo pinahihina. Pero maghintay muna dahil ang 2 dahon ay may natatanging kakayahan na wala sa kahit anong ibang halaman. Ang 2 dahon ay wansoy. Kilala rin ito sa pangalang cilantro at ito ay isang dahon na pamilyar sa ating mga Pilipino. Makikita ito sa kahit anong palengke sa buong Pilipinas. Isipin ninyo ito. Nakatira kayo sa isang lugar na may kontaminadong tubig o naladlad kayo sa mga mabibigat na metal nang hindi ninyo nalalaman. Ang mga metal na iyon ay nag-ipon sa inyong mga bato at dahan-dahang sinisira ang mga ito. Ang wansoy ay may mga compound na dumidikit sa tinga, mercury at iba pang mabibigat na metal at inaaalis ang mga ito sa inyong katawan. Isang pag-aaral na may 126 pasyente na may diabetic nephropathy ang nagpakita na ang pagkain ng sariwang wansoy araw-araw sa loob ng 16 na linggo ay nagpababa ng protein sa ihi ng 38%. Ang protein sa ihi ay palatandaan ng malubhang pinsala.
binawi ito ng Wansoy sa mahigit 1/3 ng mga pasyente. Ngayon, ang ikatlong dahon ay tinuturing na damo ng karamihan sa atin, pero ito ay makapangyarihang gamot para sa bato. Ang ikatlong dahon ay dandelion. Ang dandelion ay makikita sa mga health food store o sa Lazada at Shopee bilang dried tea kung hindi makita sa inyong palengke. Ang dried dandelion tea bags ay abot kaya at epektibo rin tulad ng sariwang dahon. Isang pag-aaral ng isang kilalang unibersidad ay nagpakita na ang extract ng dandelion ay nagpataas ng produksyon ng ihi ng 34% at nagpabuti ng pag-eliminate ng mga laso ng 28%. At narito ang kahangahangang bagay, hindi ito nagdulot ng pagkawala ng potassium, hindi tulad ng mga pharmaceutical na diuretics. Ang isa pang pag-aaral na may 72 tao na may kidney disease stage 2 at 3 ay nagpakita na ang dandelion tea sa loob ng 8 linggo ay nagpababa ng creatinine ng 12% at nagpababa ng pamamaga sa 67% ng mga kalaho. Ang dandelion ay nagpapasigla sa inyong mga bato na mag-filter ng mas mahusay nang hindi sila sinusupil. Tinutulungan din ito ang inyong atay. At ang atay at bato ay magkasamang nagtatrabaho sa pag-detoxify ng inyong katawan. At ito ay nagdadala sa atin sa ika-4 na dahon na may nakakakilig na pangalan pero may pambihirang mga resulta. Ang ika-4 na dahon ay ortiga. Ginamit na ito para sa mga problema sa bato mula pa noong dati. Sa ating mga kababayan sa Baguio at Benguet, kilala na nila ang halamang ito. Para sa mga nasa ibang lugar, makikita ito sa mga health food store o sa Lazada at Shopee. Isang pag-aaral na may 75 pasyente na may early diabetic nephropathy ay nagpakita na ang ortiga extract sa loob ng 12 linggo ay nagpababa ng protein sa ihi ng 44%, nagpababa ng creatinine ng 16% at nagpababa ng systolic blood pressure ng 11 puntos. Bakit ito napaka-epektibo? Ang ortiga ay naglalaman ng quercetin, isang flavonoid na nagpoprotekta sa mga selula ng inyong glomerulus. Ang glomerulus ang filtration unit ng inyong bato. Kung ito ay masira, mabibigo ang inyong bato. Pinipigilan ito ng ortiga mula sa inflammation at fibrosis. Literal na pinipigilan nito ang pag-ukit ng peklat sa inyong mga bato. At sa wakas, ang ika-5 dahon ay may isang compound na may komplikadong pangalan na gumagawa ng isang pambihirang bagay. Ang ika-5 dahon ay kinsay. Hindi lang ang tangkay ang mga dahon. Ang kinsay ay kilala ng bawat Pilipino at makikita sa lahat ng palengke sa buong bansa. Isang pag-aaral na may 84 tao na may chronic kidney disease stage 3 ay nagpakita na ang kinsay leaf juice sa loob ng 0 linggo ay nagpababa ng uric acid sa dugo ng 23%, nagpababa ng creatinine ng 13% at nagpabuti ng glomerular filtration ng 11%. Ang mga dahon ng kinsay ay naglalaman ng isang compound na nagpapaluwag ng mga ugat ng dugo at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa bato. Nagpapaalkali rin ito ng inyong katawan. At ang mga bato ay mas mahusay na gumagana sa isang hindi masyadong acidic na kapaligiran. Iyon ang 5 dahon: perejil, wansoy, dandelion, ortiga at kinsay. 5 halaman na mas mura pa sa 500 sa kahit anong palengke o tindahan at maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng kalayaan at ng dialysis. Pero ang pag-alam sa mga ito ay hindi sapat. Hayaan ninyo akong ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa inyong mga bato kapag kinain inyo ang mga dahon na ito. Ang inyong mga bato ay naglalaman ng humigit kumulang 1 milyong nephron sa bawat isa. Ito ang mga filtration unit. Isipin sila bilang maliliit na pabrika na nagtatrabaho ng 24 na oras sa isang araw na naglilinis ng inyong dugo. Sa chronic kidney disease, 3 kaaway ang sumasalakay ng sabay-sabay. Una, oxidative stress. Ang mga free radicals ay umaatake sa mga selula ng bato, tulad ng mga bato na tumama sa isang gusali. Nasisira ang mga membrane at hiri. Pangalawa, chronic inflammation. Ang mga inflammatory molecule ay umaatake sa kidney tissue na nagdudulot ng permanenteng pag-ukit ng peklat. Parang apoy na dahan-dahang sinusunog ang inyong bato. Pangatlo, vascular deterioration. Ang mga delikadong ugat ng dugo na nagpapakain sa inyong mga bato ay tumitigas at nagsisikip. Mas kaunting dugo, mas kaunting oxygen pagkamatay ng selula. Ang 3 prosesong ito ay lumilikha ng nakamamatay na siklo.
Ang pinsala ay nagdudulot ng inflammation. Ang inflammation ay nagdudulot ng mas maraming pinsala. Ang mas maraming pinsala ay nagpapababa ng function. Ang nabawasang function ay nag-ipon ng mga lason. Ang mga lason ay nagdudulot ng mas maraming pinsala. At ito ay magpapatuloy hanggang sa ganap na mabigo ang inyong bato. Ngayon, narito ang ginagawa ng mga dahon para masira ang siklong iyon. Ang mga flavonoid at polyphenol sa mga dahon na ito ay neutralisahin ang mga free radicals. Isang pag-aaral ng isang kilalang unibersidad ay nasukat ang mga marker ng oxidative damage sa bato. Pagkatapos ng 4 na linggo ng perehel extract, bumaba ang oxidative damage ng 67%. Ang wansoy ay nag-inhibit ng isang partikular na inflammatory enzyme ng 34%. Mas kaunting inflammation, mas kaunting pinsala. Isang pag-aaral gamit ang Doppler ultrasound ay nasukat ang daloy ng dugo sa mga arterya ng bato. Pagkatapos ng 8 linggo ng pag-inom ng juice ng mga dahon na ito, ang bilis ng daloy ay tumaas ng 24%. Mas maraming dugo, mas maraming oxygen, mas mahusay na function. Ang mga compound na wansoy ay nag-activate ng mga transporter na nag-eliminate ng mga nakalason na toxin. Isang partikular na nakakalason na toxin ay bumaba ng 31% sa loob ng 12 linggo. Ang quercetin mula sa ortiga at ang apigenin mula sa perehil ay nagpipigil ng pagkamatay ng mga espesyal na selula na lumilikha ng filtration barrier sa inyong bato ng 71%. Ang mga compound ng dandelion ay nag-inhibit ng molecule na nag-activate ng fibrosis. Sa isang pag-aaral, ang collagen deposition sa bato ay bumaba ng 47%. 6 na mekanismo na nagtatrabaho ng sabay-sabay. Nagpoprotekta, nagkukumpuni, nagpapanumbalik. Hindi ito mahika, ito ay birding pharmacology. At narito ang pinaka-importanting bahagi kung paano ito gamitin ng tama. Kidney Protective Tea, pangunahing recite. 2 kutsara ng sariwang tinadtad na perehil o 1 kutsara ng tuyo. 1 kutsara ng sariwang tinadtad na wansoy. 1 kutsara ng sariwang dahon ng dandelion o 1 dandelion tea bagong hindi makita sa palengke. 1 kutsara ng tuyo o 2 kutsara ng sariwang ortiga. 1 kutsara ng tinadtad na dahon ng kinsay. 4 na tasa ng malinis na tubig. Pakuluin ang tubig. Patayin ang apoy. Ito ay mahalaga. Huwag pakuluin ang mga dahon ng direkta. Sisirain ninyo ang mga aktibong compound. Ilagay ang lahat ng mga dahon. Takpan. Pabayaang malagasan ng 15 hanggang 20 minuto. Salain. Uminom ng mainit o malamig. Dosis, 2 hanggang 3 tasa sa isang araw. 1 tasa sa pagkagising, 1 tasa sa hapon, 1 tasa bago matulog. Tagal, hindi bababa sa 12 linggo para makita ang mga mapapansing pagbabago. Ngayon, kung gusto ninyo ng mas makapangyarihang bersyon, narito ang green juice alternative. Renal green juice para sa maximum power 1 tasa ng sariwang perehel. Kalahating tasa ng sariwang wansoy. 2 tangkay ng kinsay na may mga dahon. 1 katamtamang pipino. 1 kalamansi o limon, 1 maliit na piraso ng luya, 1 tasa ng tubig. I-blend ang lahat hanggang malambot. Salain kung mas gusto ninyo. Uminom ka agad. Dosis, 1 basong 250 din sa isang araw sa pagkagising. Tagal, hindi bababa sa 8 linggo. Ngayon, 3 kritikal na babala bago ninyo simulan. Una, ang mga dahon na ito ay diuretic. Mas madalas kayong umihi. Kailangan ninyong uminom ng sapat na tubig. Kung hindi kayo pinigilan ng inyong doktor sa pag-inom ng maraming likido, uminom ng 2 hanggang 2.5 litro araw-araw. Pangalawa, monitor ang inyong potassium. Ang ilang mga dahon na ito ay mataas sa potassium. Kung ang inyong creatinine ay higit sa 3 mV o mataas na ang inyong potassium sa dugo, gumamit ng mas kaunting dami at ay monitor ang potassium buwan-buwan. Pangatlo, mga interaksyon sa gamot. Ang mga dahon na ito ay nagpapatibay ng epekto ng mga diuretics. Kung umiinom kayo ng blood thinners, ang perehil ay mataas sa vitamin E, maging pare-pareho sa dami na inyong ginagamit araw-araw. Kung umiinom kayo ng gamot para sa presyon, ang mga dahon na ito ay nagpapababa ng blood pressure. Ay monitor ninyo ito.
At narito ang isang bagay na pwedeng sirain ang lahat ng inyong pagsisikap kung hindi ninyo ito maiiwasan. Pwede kayong uminom ng lahat ng mga protective na dahon na ito. Pero kung patuloy pa rin kayo sa pagkain ng 7 laso na ito, hindi kayo makakakita ng mga resulta. Laso numero 1, sobrang asin. Kung ang inyong mga bato ay nasira na, hindi nila kayang i-eliminate ang sodium ng mahusay. Nag-iipon ito, nagtatago ng likido, nagpapataas ng blood pressure, at nadudulot ng mas maraming pinsala sa inyong mga bato. Mahigpit na limitasyon hanggang 2,000 mg ng sodium sa isang araw. Iyon ay mas mababa pa sa isang kutsarita ng asin. Mag-ingat sa toyo, patis, at instant na sopas na madalas nating ginagamit sa kusina. Lason numero 2, sobrang protein mula sa hayop. Ang protein ay nababago sa urea. Ang inyong mga bato ay dapat na i-eliminate ito. Kapag sila ay nasira na, ang sobrang protein ay nagpapalabis ng trabaho nila. Ang karamihan ng mga tao ay kumakain ng 3 beses na higit nang hindi nila nalalaman. Lason numero 3, mataas na phosphorus. Kapag nabigo ang inyong mga bato, hindi nila kayang i-eliminate ang phosphorus. Nag-ipon ito. Pinatitigas ang inyong mga ugat ng dugo. Literal na nagtitigas ang inyong mga arterya parang buto. Ganap na iwasan, soft drinks na may cola, processed na keso, at lahat ng processed na pagkain. Lason numero 4, mataas na potassium kung mataas na ito sa inyong dugo. Saging, patatas, kamatis, avocado, lutong kangkong o spinach. Limitahan kung inuutos ng inyong doktor. Lason numero 5, asukal at refined carbohydrates. Kung may diabetes kayo, ang asukal ay direktang lason. Sinisira nito ang maliliit na ugat ng dugo sa inyong mga bato. Iwasan ang puting asukal, soft drinks, tinapay na puti, kanin na puti at matamis. Lason numero 6, processed na pagkain. Naglalaman sila ng mataas na sodium, idinagdag na phosphorus at mga preservatives na nabubunga ng mga lason. Iwasan ang delayed pagkain, instant na noodles, processed na karne at fast food. Lason numero 7, alak. Ang alak ay nagpapatuyo ng katawan, nagpapabigat ang trabaho ng mga bato, nagpapataas ng blood pressure, at gumagawa ng mga lason na hindi kayang i-eliminate ng mga nasira ninyong bato. Mahigpit na limitasyon, 0 na alak kung mayroon kayong kidney disease stage 3 o mas mataas. Ngayon, hayaan ninyo akong babalaan kayo ng isang critical na bagay. Huwag kailanman huminto sa inyong mga gamot nang hindi kumukonsulta sa inyong doktor. Ang inyong doktor ay dapat na mag-evaluate at mag-adjust. Ang regular na monitoring, bawat 4 hanggang 8 linggo, ay hindi mapagtatawaran. Creatinine, estimated glomerular filtration rate, electrolytes. Pero ang mga dahon at pag-iwas sa mga lason ay hindi sapat. Kailangan ninyo ang kumpletong lifestyle protocol. 7 haligi ng malusog na pamumuhay. Unang haligi, matalino hydration. Kung nasa stage 1 hanggang 3 kayo, nang walang fluid retention, uminom ng 2 hanggang 2,5 litro araw-araw. Kung nasa stage 4 hanggang 5 kayo o may edema kayo, ang inyong doktor ang magbibigay ng limitasyon. Pangalawang haligi, kontrol ng diabetes. Kung mayroon kayong diabetes, ang glycemic control ay hindi mapagtatawaran. Layunin, hemoglobin A1C na mas mababa sa 7%. Nang walang glycemic control, limitado ang epekto ng mga dahon. Pangatlong haligi, kontrol ng blood pressure. Layunin para sa kidney disease, mas mababa sa 130/80. Ang mga dahon ay nagpapababa ng pressure ng 8 hanggang 15 puntos, pero kailangan ninyo ng gamot kung ang inyong pressure ay higit sa 140/70. Ika-4 na haligi, naaangkop na ehersisyo. Isang pag-aaral na may 237 pasyente na nag-ehersisyo ng katamtaman 150 minuto bawat linggo sa loob ng 12 buwan ay nagpakita ng napakagandang resulta. Mabilis na paglalakad, 30 hanggang 45 minuto, 5 araw sa isang linggo ay sapat na. Ika-5 haligi, pamamahala ng stress. Ang chronic na stress ay nagpapataas ng cortisol na nagpapataas ng pressure at glucose na sumasakit sa mga bato. Meditasyon ng 1-0 hanggang 20 minuto araw-araw ay nagpapababa ng pressure ng 8 hanggang 10 puntos. Ika-6 na haligi, pag-iwas sa mga gamot na nakakasama sa bato.
Ang ibuprofen at naproxen ay nakakasama sa mga bato. Kung kailangan ninyo ng pain reliever, gumamit ng paracetamol sa mababang dosis. Laging ipaalam sa inyong doktor na mayroon kayong kidney disease bago ang anumang medikal na pagsusuri. Ikapitong haligi karagdagang supplements. Omega negatibo 3, 2,000 mi araw-araw. Coenzyme V10, 100 hanggang 200 N. N-acetylcysteine, 600 Ng, 2 beses sa isang araw, sa ilalim ng medikal na pangangasiwa. Ngayon, hayaan ninyo akong ipakita sa inyo ang isang bagay na magbibigay sa inyo ng tunay na pag-asa. Mga kwento ng mga taong nagligtas ng kanilang mga bato mula sa dialysis. Hayaan ninyo akong kwentuhan kayo tungkol kay Eduardo, 62 taong gulang, taga Cebu. Diabetic nephropathy stage 3. Creatinine, 28. Glomerular filtration, 28. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor, malamang kakailanganin mo ang dialysis sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Isinagawa ni Eduardo ang kumpletong protocol. 3 tasa ng tea araw-araw. Mahigpit na kontrol ng diabetes. Inalis ang pulang karne, processed na pagkain at asin. Paglalakad ng 40 minuto araw-araw. 6 na buwan pagkatapos, creatinine 2.1, pagbaba ng 25%. Glomerular filtration 38, pagbuti ng 36%. Nakabalik sa stage 3E. 2 taon pagkatapos, pinapanatili pa rin ang filtration sa 36 hanggang 40. Hindi pa ito napapababa. Ganap na nakaiwas sa dialysis. Sinabi ni Eduardo, sinabi nila sa akin na tanong na lang kung kailan, 2 taon na ang nakalipas, mas maayos pa ang aking mga bato kaysa dati. Pero ang kwento ni Roberto ay mas kahanga-hanga pa. Si Roberto, 71 taong gulang, taga Davao. Creatinine 3.1. Glomerular filtration 24. Stage 4, pre-dialysis. Matinding pagod, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, mga uremic symptoms. Sinimulan na ng kanyang doktor ang paghahanda para sa dialysis. Isinagawa ni Roberto ang kumpletong protocol ng mga dahon. Mahigpit na renal diet. Supplements. Mahinang paglalakad. 5 buwan pagkatapos, creatinine 2.4, pagbaba ng 23%. Glomerular filtration 32, pagbuti ng 33%. Nakabalik sa stage 3G. Nawala ang mga uremic symptoms. Dramatikong bumuti ang lakas. Huling resulta, nakansel ang dialysis. 18 buwan pagkatapos, pinapanatili ang filtration sa 30 hanggang 34. Namumuhay ng normal. Sinabi ng kanyang doktor, ito ay hindi karaniwan, karamihan ay nagpapalala, ikaw ay bumuti. Ang ebidensya ay malinaw. Possible ito. Pero nangangailangan ito ng aksyon, hindi ng passive na pag-asa. Bod. Ang 5 dahon, perehil, wansoy, dandelion, ortiga, at kinsay. Paano silang gamitin, Tea? 2 hanggang 3 tasa araw-araw, lahat ng mga dahon na pinagsama, 15 hanggang 20 minuto na pagbabad. O green juice, 1 basong 250 ml sa pagkagising. Minimum na 12 linggo. 7 laso na dapat iwasan, sobrang asin, sobrang animal protein, mataas na phosphorus, mataas na potassium kung mataas na ito, asukal, processed na pagkain, alak. 7 haligi ng malusob na pamumuhay, hydration, kontrol ng diabetes, kontrol ng presyon, ehersisyo, pamamahala ng stress, pag-iwas sa mga gamot na nakakasama sa bato, at mga piling supplement. Mahalagang monitoring, pagsusuri bawat 4 hanggang 8 linggo. Pagbisita sa doktor bawat 3 hanggang 6 na buwan. Huwag kailanman ihinto ang mga gamot ng walang pangangasiwa. Ang equation ng kaligtasan, mga protective na dahon, kasama ang renal diet, kasama ang kontrol ng mga pinagmulan, kasama ang ehersisyo at pagbabawas ng stress, kasama ang medikal na monitoring, ay katumbas ng mga batong naligtas mula sa dialysis. Hindi ito mahika. Ito ay agham na inilapat ng may disiplina. Ang inyong kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Bago kayo umalis, gawin ninyo para sa akin ang isang bagay na pwedeng magligtas sa inyo mula sa dialysis. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, kung alam na ninyo ngayon na pwedeng gumaling ang inyong mga bato,
I-like ninyo ngayon. Ang simpleng galaw na iyon ay tumutulong sa YouTube na ipakita ang content na ito sa milyon-milyong tao na may kidney disease. Literal na nakapagliligtas kayo ng mga bato sa isang click. Pangalawa, mag-subscribe sa channel na ito. Dito makakakita kayo ng seryosong medikal na impormasyon tungkol sa kalusugan ng bato, diabetes at hypertension, lahat ay sinusuportahan ng Agham. I-activate ang kampanilya. Pangatlo, mag-comment ng inyong pangako ngayon. Isulat ang sisimula na ako ng aking renal protocol ngayon at ang inyong kasalukuyang antas ng creatinine. Ang pampublikong pangako ay nagpapataas ng pagsunod ng 300%. Ikaapat, ibahagi ang video na ito sa 3 tao. Isipin ng isang taong may diabetes, mataas na presyon o kidney disease. Ipadala sa kanila ang link na ito sa Messenger o WhatsApp na may mensaheng, ito ay pwedeng magligtas ng inyong mga bato. Panoorin ito ng buo. Ikalima, ay download ang kumpletong gabay ng renal protocol na nasa pinned na comment. Kasama doon ang mga eksaktong recipe, listahan ng pamimili, mga pinapayagang pagkain kumpara sa ipinagbabawal, talahanaya ng pagsubaybay at hakbang-hakbang na 12 linggong protocol. Lahat ay libre, lahat ay maaaring i-print. Ngayong gabi, bago matulog, isipin ninyo ito. Gusto ba ninyong mabuhay sa susunod na 10, 20, 30 taon nang malaya, naglalakbay, naglalaro kasama ang inyong mga apo at tinatamasa ang buhay? O gusto ba ninyong gumastos ng 12 oras bawat linggo, nakakonekta sa isang makina, umaasa sa isang ospital para mabuhay? Ang pagkakaiba ng dalawang kinabukasan na iyon ay mapapagdesisyonan na yun. Bukas, pumunta sa palengke. Bumili ng perehil, wansoy, ortiga at kinsay. Para sa dandelion, hanapin sa health store o ay order sa Lazada o Shopee. Lahat ay mas mura pa sa 500. Gumawa ng tie. Uminom ng 2 tasa. Bukas. At sa makalawa. At sa susunod. Alisin ang asin. Kontrolin ang inyong asukal. Maglakad ng 30 minuto. Mag-meditate ng 0 minuto. Ulitin sa loob ng 12 linggo. 12 linggo lamang. 84 na araw. Sa 12 linggo, magpapaayos kayo ng pagsusuri ng dugo. At makikita ninyo sa inyong sariling mga mata na mas mahusay na gumagana ang inyong mga bato. Mas mababa ang creatinine. Mas mataas ang filtration. Mas kaunti ang mga sintomas. At malalaman ninyo na naligtas ninyo ang inyong mga bato. Na nakaiwas kayo sa dialysis. Na nabawi ninyo ang inyong kinabukasan. Nakatanggap ako ng daan-daang mga komento mula sa mga taong sumunod sa protocol na ito. Sinasabi nila, bumaba ang aking creatinine, nagulat ang aking doktor, sinabi nila sa akin na kailangan ko ng dialysis sa loob ng 2 taon, 3 taon na ang nakalipas at stable pa rin ang aking mga bato, nakaiwas ako sa dialysis. Nasa akin na ang aking buhay. Maaari kayong maging susunod na success story. Magsimula na ngayon. Gumawa ng tiya ngayon. Baguhin ang inyong dieta ngayon. Ang inyong mga bato ay may kakayahang gumaling. Kailangan lamang nilang ibigay ang kailangan nila. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-aalaga ng inyong mga bato. Salamat sa pagpili ng buhay. Magkita tayo sa susunod na video. Nawa ay lumakasa ang inyong mga bato at magsilbi sa inyo ng maraming dekada pa. Hanggang sa muli!